Noong unang panahon, walang anumang bagay sa mundo, kundi langit at dagat lamang. At dito may dalawang bathala, ang bathala ng langit at ng bathala ng dagat. Kaptan ang bathala ng langit. Siya ang tagapagpangalaga ng ulap, hangin at kalangitan. Si Magwayan naman ang bathala ng dagat. Siyang may hawak ng karagatan, alon at lahat ng tubig sa mundo. Gayunman, ang bathala ng langit na si Kaptan ay may isang anak na lalaki na si Hangin. At ang bathala naman ng dagat na si Magwayan ay may isang anak na babae na si Dagat. Pinakasal ng dalawang bathala ang kanilang mga anak. At si Dagat ay nagsilang ng 4 na lalaki. Ang panganay ay si Likalibutan at ang sumunod sa kanya ay si Ladlaw at ang sumunod ay si Libulan at ang bunso ay si Lisuga. Nang lumaki ang mga bata, si Likalibutan ay naghangad na maging hari ng San Sinuko at ito ay pinagtapat niya kina Ladlaw at Libutan. Gusto ko maging hari ng San Sinuko! Wala noon ang kanilang bunsong kapatid na si Lisuga dahil ito ay natutulog, kung kaya't pinilit ni Likalibutan na sumama ang dalawang nakakabatang kapatid na sina Ladlaw at Libutan. Sa takot ng dalawa ay agad naman itong sumama. Ano niya ako, pupunta tayo sa San Sinuko. Subalit nalaman ito ni Kaptan. Galit na galit si Kaptan at nagpaulan ng kulog at kidlat para parusahan ng mga naghihimagsit na mga apo. Kung kaya natamaan agad si Ladlaw at sumunod naman si Libulan. At silang dalawa ay parang naging kupis, ilog na parang bula. Humingi ng tawad si Likalibutan. Agad itong pinatamaan ng kidlat dahilan para ang katawan nito ay magkapera-peraso at magkalat sa San Sinuko. Nang nagising si Lisuga ay hinanap niya ang kanyang mga kapatid. Nagpunta ito sa langit, ngunit pagkakita sa kanya ni Kaptan ay pinatamaan niya ito. Dahilan para ang katawan ni Lisuga ay mahati at lumagapak sa ibabaw ng mga pera-perasong katawan ni Likalibutan. Dahil dito, tinawag ni Kaptan si Magwayan at sinisi sa pagre-rebelde ng mga apo. Magwayan! Kasalanan mo ito sapagkat iyong kinukonsinti ang ating mga apo. Bakit ako ang iyong sinisisi? Sapagkat ako'y natutulog lang naman. Nang humupa ang galit ni Kaptan, sila ni Magwayan ay nagiliw sa 4 na apo. Kaya pagkaraan ng ilang taon ay pinatawad ni Kaptan ang kanyang 4 na apo. Pinapatawad ko na rin. At binigyan sila ng sari-sariling tungkulin. Si Ladlaw ay ginawang adlaw. Si Libulan ay ginawang bulan. Si Likalibutan ay pinatubuan ng mga puno at halaman at tinawag siyang Sanlibutan. Ang bunsong na si Lisuga, ang kalahating katawan ay ginawang lalay o lalaki. Ang kalahati naman ay naging si babay o babae.